Bago tayo magsimula, paki-like at paki-pindot ng notification bell para masaya ang buhay. At kung nagustuhan nyo ang Bilog na Buwan Story, huwag nyong kalimutan mag-subscribe para palagi kayo updated sa mga bago kong mga post na mga nakakatakot na kwento. Ang Bilog na Buwan Story ang maghahatid sa inyo ng true stories ng mga kahindik-hindik na kwento na tiyak kong magugustuhan ninyo. Maraming salamat po at magandang gabi. Hi po Mr. Joe. Ako nga pala si Alan, sa ngayon ay nandito sa Saudi Arabia nagtrabaho ulit bilang kasambahay. Ikwento ko lang po sa inyo ang kakaiba kung nakakatakot na karanasan dito sa trabaho ko. Hanggang ngayon po hindi ko pa rin nakalimutan ang mukha ng batang babae na nakasabayan ko sa elevator. Noong nasa Pinas pa ako, hindi ko naman naranasan ang nakakakilabot na karanasan, dito lamang. Umuwi ako sa Pinas nang matapos ko ang 4 years contract sa Dammam Saudi. After 3 months na pagpapahinga sa Pinas, sumubok ulit ako at sa Riyadh naman ako napunta. Bagong mag-asawa ang bago kong naging amo. Mabait naman sila, all around sa trabaho at may inaalagaan akong 3 months old na sanggol. Sa totoo lang di pa naman mahirap alagaan ang 3 months old na sanggol, dahil matutulog lang ito at gigising kapag nagugutom. Sa gabi ang madam ko ang nag-aalaga hanggang sa umaga naman ako hanggang sa gabi. Habang natutulog ang sanggol sa umaga ay tsaka naman ako naglilinis. Sa apartment lamang sila nakatira, malaki kaunti ang loob ng bawat room na inikupahan nilang mag-asawa, may 2 CR at 3 kwarto at katamtamang laki ng sala. Sa totoo lamang po, mabilis lang ako matapos sa paglilinis, wala namang masyadong alikabok, dahil nakasirado palagi ang buong bintana. Gabi-gabi din ako nagtatapon ng basura para di daw mangamoy ang kusina. May elevator ang apartment at hanggang 5th floor lamang ito. Malaki siya at may kalumaan na ang style ng apartment, mahalataan mo naman talaga ang bawat disenyo nito. Bawat hallway ng floor ay wala kang makikita na CCTV camera, bakit ko alam, minsan na kasi ako nagtungo sa ibang hallway ng 2nd floor at 3rd floor, parang pininturahan lamang din ang bawat pader, para maganda pa rin ito tignan. Minsan kailangan kong gumamit ng elevator kapag nagtatapon ng basura sa labas, kapag trip ko naman ay sa hagdan ako dadaan paakyat para pagpawisan. Alam nyo na, para matanggal ang taba sa katawan. Isa din sa kinaiinisan ko ay yung magtatagal pa ang elevator sa 3rd floor na pinagtakhan ko minsan, kasi pagbukas ng pintuan ng elevator wala namang tao sa loob, pero bakit po, ang tagal niya sa 3rd floor? Minsan nga po natatagalan ako sa kakaintay, kaya ayon napilitan gumamit ng hagdanan pababa para itapon ang basura. Pero ayos lang din yun sakin para nga pagpawisan ako. Isang gabi, galing po kami sa party. Mag-12 na po sa hating gabi kami nakauwi. Ang sabi ni madam, bukas na daw ako magligpit ng ibang kalat at itapon ko na lang daw ang basura. Kaya dala sa pagod ay mabilis akong tumalima at tinungo ang kusina. Nang nakuha ko na ang mga basura sa bawat CR, kwarto at sala ay mabilis ko nang tinali ang garbage bag. Bago ako umalis ay nagpaalam muna ako sa kanila para di sila maghanap sakin. Paglabas ko ng room sa inikupahan nila, tumigil muna ako saglit sa pintuan ng elevator at pinindot ang down sign. Umilo naman ito, isa yung pahiwatig na paakyat na sa taas ang elevator. Ngunit pinagtataka ko nang tumigil ito sa 3rd floor. Matagal din ako naghintay bago ito nagpatuloy umakyat paitaas hanggang sa 4th floor. Mabilis kong binitbit ang basura papasok sa loob ng elevator. Mabilis kong pinindot ang button ng ground floor at kasabay sa pagpindot ang close sign na button. Dahan-dahan nang bumaba ang elevator. Kaya kumpante ako at naghihintay na bumaba sa ground floor, ilang segundo pa lang ako sa loob ng elevator nang di ko moari ang kakaibang pakiramdam ng lamig sa katawan. Iwan ko ba kung bakit ang lamig-lamig ng batok ko, napansin ko din na tumataas ang mga balahibo sa buong kong braso. Na siyang pinagtakhan ko ng sobra. Pero dahil sa dala ng pagod di ko na lang pinansin. Muli tumigil ang elevator sa 3rd floor. Nagtataka pa ako dahil bumukas ito. Hinintay ko na lang din ang kung sino ang papasok na tao para bibigyan ko ng kunting espasyo.
Baka kasi mababahuan sa dala kong basura. Ilang minuto nang nakabukas ang pintuan ng elevator pero walang taong pumasok o nagpakita man lang. Sinubukan ko din pindutin ang close sign ng elevator. Pero ayaw niyang magsarado. Kaya naisipan kong lumabas sa elevator at plano ko sa hagdan na lang dumaan. Bago ko pa man marating ang hagdanan ay may narinig akong nagkakalabugan ang pinto ng number 8 na kwarto. Lalapitan ko sana nang marinig ko ang nagsisigawan. Sa tingin ko may nag-aaway. Kaya mabilis akong naglakad patungo sa hagdan. Nang malapit na ako sa hagdan, bigla akong may narinig na mga yapak ng naglalakad. Kaya mabilis akong napalingon sa bawat hallway. Pero wala akong nakitang tao sa hallway ng third floor. Napakatahimik ng bawat hallway. Naisip ko baka guni-guni ko lamang iyon, dala sa pagod at antok kaya kung ano-ano na lang ang naiisip ko. Kaya nagtuloy-tuloy na lamang ako sa paglalakad patungo sa hagdan. Nang nasa ground floor na ako, nagtataka ako dahil nasa baba na rin ang elevator at nakabukas pa ang pinto nito. Kinabahan na ako na may dalang takot sa dibdib. Alam kong may kakaiba. Pero, pilit ko na lang di pansinin para di ako lalo matakot. Nang matapos kong itapon ang basura sa garbage bin, muli akong pumasok sa ground floor at nagdadalawang isip kung gagamit pa ba ako ng elevator o sa hagdan na lang dadaan. Pero mataas ang fourth floor, baka matatagalan pa ako at baka hinahanap na rin ako nila madam. Kaya pikit mata na lang ako na pumasok sa elevator, na kahit alam ko na nakaramdam na ako ng takot. Muli kong pinindot ang button na off sign na nasa labas ng elevator. Nang bumukas na ito ay dahan-dahan akong naglakad papasok. Pinindot ko agad ang button sign ng fourth floor. Saglit pa akong napatingin sa labas ng elevator, dahil may isang babae na nakaabaya ang pumasok din sa loob ng elevator. Nakahinga ako ng maayos, di na ako matatakot dahil may kasabayan na ako paakyat. Pero pinindot ng babae na nakaabaya ang second floor. Nadismaya ako, ang buong akala ko nasa fourth floor lang din siya nakatira o kaya sa fifth floor. Pero hanggang second floor lang pala siya. Ilang saglit pa ay tumigil na sa pag-akyat ang elevator at bumukas ito sa second floor. Napalingon pa sakin ang babae na nakaabaya. Ngumiti lang ako at pagkatapos ay nagmadali itong lumabas ng elevator. Muli kong pinindot ang close sign ng elevator. Agad naman itong nagsarado, pero ang pinagtakhan ko, kung bakit tumigil ulit iyon sa third floor ang elevator. Wala naman tao doon dahil alam kong tulog na ang mga nakatira doon. Ilang bises ko pang sinubukang pindutin ang button sign na close. Pero ayaw niya talagang magsarado. Sera atata, kaasar naman isang floor na lang sana, inis na sabi ko pa sa aking sarili. Muli akong lumabas mula sa elevator at nagdesisyon na lang din na sa hagdanan na lang dumaan. Paakyat na ako sa hagdanan nang may narinig akong mga yapak. Parang nagmamadali ang bawat paglakad nito. Kaya muli akong napalingon at sumilip sa baba ng third floor. Tulad ng dati walang katao-tao sa bawat hallway. Ramdam ko na rin ang kaba sa aking dibdib. Kaya ang dating lakad ay ginawa ko ng takbo, kahit nahihirapan ako dahil paakyat. Pagkadating ko sa fourth floor ay nagtataka ako dahil nasa fourth floor na rin ang elevator at katulad sa ground floor nakabukas na rin ito. Na tila ba may hinihintay. Kaya nagmadali na lang ako sa paglalakad patungo sa pinto ng room na inikupahan ng mga amo ko. Mabilis kong binuksan ang pinto, napalakas ko pa na isarado ang pintuan dahil sa takot kaya nagulat si madam at mabilis na tinungo ang mindor kung nasaan ako nanggaling. Anong nangyari sa iyo, Alan? Nagtatakang tanong ni Madam. Madam, sa tingin ko may multo sa third floor. Mabilis ko pang sagot kay Madam. Alan, walang multo, tinatakot mo lang ang sarili mo. Sige na matulog ka na, dahil aalis pa tayo bukas, sabi pa niya sabay talikod sakin. Okay Madam, maiksi kong sagot. Mabilis na lang ako nagtungo sa sarili kong kwarto at nagpalit ng damit. Naisipan ko na lang na sa umaga na lang ako magtapon ng basura para di na ako matatakot dahil umaga naman. Naisip ko patuloy, baka tulog ang mga multo sa umaga. Napangisi pa ako dahil sa naisip ko. Pagkalipas ng ilang araw, nagkaroon kami ng bisita, matagal din umalis ang mga bisita.
At dahil maraming dalang pagkain ang mga bisita ni Madam kaya mabilis na puno ang basura. Alan, bago ka matulog, pakitapon ng basura, baka kasi mangangamoy ang mga basura bukas, utos pa ni Madam sakin. Natigilan ako, at napatingin sa mga basura, pwede ko naman natanggalin ang mga basura sa drum at itali ng maayos at ilagay sa gilid ng mindor, sa umaga na lang din itapon. Pero may pusa kaming alaga. Baka kalatin lang din ang mga basura. Kaya napatango na lang ako kay Madam. Palabas na ako sa room na inikupahan nila Madam nang naisipan kong magdasal muna. Na sana di ko maramdaman ang multo lalo na't maghating gabi na rin. Muli kong pinindot ang button na open sign. Napangiti pa ako dahil kay bilis na umakyat ng elevator paitaas. Pagkadating ng 4th floor ay bumukas na ito. Agad akong pumasok at pinindot ang button ng ground floor at nagsirado naman agad ito. Bago pa man bumaba ang elevator ay biglang namatay ang ilaw sa loob ng elevator. Napasigaw pa ako sa takot. Napakadilim sa loob ng elevator, ramdam ko din ang dahan-dahan nitong pagbaba. Nagkakapa ako para hajilapan ang mga button. Ngunit pinagtataka ko kung bakit di ko makapa ang mga button na nakadikit lamang sa bandang kaliwa ng pintuan ng elevator. Naging makulit na rin ang mga kamay ko, para hanapin ang button, dahil gusto ko nang umalis sa loob ng elevator. Baka anumang sandali ay aatakihin na ako sa puso. Hanggang sa may nakapa akong isang ulo, alam ko dahil ramdam ko dahil may buhok ito. Mahaba ang buhok nito at sa tingin ko isa itong bata. Namamasa ang ulo nito at nangangamoy gas. Nagimbal ako sa takot. Alam kong pagpasok ko sa loob ng elevator wala akong kasama. Pero bakit ngayon ay may nakapa akong isang ulo? Nakaramdam na rin ako ng takot dahil sa amoy ng gas, nataranta na ako at mabilis hinagilap ang mga button na nasa dingding. Umiiyak na rin ako dahil sa takot. Nang bigla kong naisip ang magdasal, aaminin ko po, di ko kabisado ang mga dasal na Ama Namin at Hail Mary, pero pinilit kong banggitin iyon dala sa sobrang takot. Ilang bises ko din iyon dinasal habang nakapikit. Natigilan ako sa pagdarasal nang tumigil ang elevator sa 3rd floor at muling bumukas ang ilaw. Mas lalo pa akong nanginig at nanigas mula sa kinatatayuan ko, nang makita ko isang batang babae, mula sa loob ng elevator, nakalutang ito sa ere. Dahan-dahan itong lumingon sakin, nakita ko ang puro puti ng mga mata nito at ang katawan at damit na kay luma na, basa ang mahabang buhok nito, nangangamoy na parang amoy gas na may halong parang nabubulok na laman. Dagdagan pa ang kulay ng balat nito na napakaputla. Kita mo ang mga itim na ugat sa mukha at sa binti. Gustuhin ko man ipikit ang aking mga mata pero di ko magawa. Kaya di ko mapigilan manginig sa takot. Nagsisigaw na rin ako habang nakaupo sa gilid sa loob ng elevator. Tinakpan ko na lang ang aking mga mata para di ko na muling makita ang batang multo mula sa gilid ko. Bumukas ang elevator sa 3rd floor at ramdam ko na umalis na ito. Pero di ako makatayo dala sa sobrang takot. Nanghihina ako ng husto. Muling nagsirado ang pintuan at di ko namalayan na nasa ground floor na pala ako. Napabalikwas pa ako nang may tumapak sakin. Hoy, napano ka ba dyan? Nagtatakang tanong ng isang kakilala kong Pinay. Napatingala ako, at napalingon sa kanyang likuran. Kasabay ang panginginig ng katawan. Nang hihina akong napatayo, mabilis naman niya akong inalalayan. Napahagulhol pa ako habang nagkukwento sa kanila tungkol sa nakakatakot kong karanasan sa elevator. Naku B, ang sabi ni Madam sakin, wala nang nakatira sa 3rd floor. Dahil sa mga batang multo. Isa-isa nang umaalis ang mga nakatira dun dahil na rin sa takot, kahit na sa ibang mga floor nagkanya-kanya ng alis. Kunti na lang talaga ang nakatira dito. Kaya nga mura lang ang pagkaupa sa apartment na ito dahil sa wala nang gustong umupa dito. Lilipat na rin kami ng ibang apartment. Baka sa susunod na linggo, mahaba pa niyang paliwanag sakin. Kung ganun wala ng mga tao ang nakatira sa 3rd floor. Ano pala yung mga kalabog ang naririnig ko sa mga kwarto? Nako, baka mga multo yun, agad naman niyang sagot sakin. Kung ganun marami palang multo dito. Sabi ko pa, halos di ako makapaniwala dahil sa aking nalaman.
Alam mo B, nagpapakita lang sila kapag mag-isa ka lang sa gabi, lalo na kapag alas 12 na sa gabi. Kaya wala nang umaalis mag-isa kapag alas 12, lalo na kapag mag-isa. Bakit nagkaroon ng mga multo sa third floor? Kuryosidad ko pang tanong, kahit alam kong ikatakot ko pa ng husto. Alam kong pagsisihan ko ng sobra ang mga tanong ko. Pero mas nangingibabaw ang kuryosidad na malaman ang dahilan kung bakit may mga multo sa apartment. Nagkaroon ng sunog sa third floor noon, nagmula iyon sa kwarto na inekupahan ng isang pamilya. Umalis saglit ang mga magulang at iniwan ang mga anak, may sumabog daw mula sa loob, tsaka may nakapansin na may usok sa loob ng kwarto nila, kaya mabilis silang tumawag ng bumbero, ang masakit ay nakalock ang pintuan. Dahil nga nakalock ang pintuan, nahirapan silang makalabas sa kwarto. Maraming gustong iligtas ang mga bata, pero nahirapan sila dahil nga sa nakalock ang pinto. Naapula naman kaagad ang sunog mula sa third floor, pero natusta na ang mga bata nang matagpuan ng mga bumbero sa loob ng kwarto. Pagkukwento pa nito sakin. Natigilan lang ang kanyang pagkukwento nang sinabi ng kanyang madam na aakyat na sila sa 5th floor. Kahit nang hihina pa ay pinilit ko na lang kinuha ang mga basura na kanina ko pa iniwan sa loob ng elevator. Nagmadali akong nagtungo sa trash bin. Pagbalik ko sa loob ng ground floor ay nakita ko pa ang kakilala ko kasama ang kanyang madam. Hinintay nila ako sa labas ng elevator para daw may kasama ako paakyat sa 4th floor. Hinatid pa nila ako hanggang sa kwarto na inekupahan ng mga amo ko. Bumukas ang pinto at nakita naming nagtataka si Sir dahil bakit may kasama ako. Nakita ko din na lumabas si Madam na nakaabaya. Pinaliwanag ng madam ng kapwa ko Pinay ang nangyari sakin. Maintindihan naman nila agad iyon, dahil kahit sila ay hindi din naging maganda ang kanilang naging karanasan sa elevator at third floor. Simula nangyari sakin yun ay sa araw na lang ako kung magtapon ng basura, hanggang sa lumipat na rin kami sa ibang bagong apartment. Iyon po ang nakakahindig kong karanasan sa tanang buhay at magpahanggang ngayon di ko talaga nakakalimutan. Hanggang dito na lamang po Mr. Joe ang aking nakakatakot na kwentong karanasan, at maraming salamat po sa inyong pagbabasa, muling nagpapasalamat. Alan.